at yung sense of self-worth nila mababa talaga. Ito yung mga bata na mas madali maimpluwensyahan ng mga peers. Dahil sa pagmamalupit na dinanas, di raw malayong dumating ang panahon na manakit na rin ang biktima. More likely to engage in aggressive behaviors or even high-risk takers. Hindi tayo, yung sila mismo mambubuli or yung anger nila against the parents, nadi-displace yan. Either linalabas nila sa peers nila. Payo niya sa mga magulang, huwag daanin sa dahas ang pagdisiplina sa mga anak. Hayaan natin mga tuwiran, pero sa huli, turuan yung mga bata sa pamamagitan ng pangangaral kung ano ang tamang ano ang makatwiran o hindi. So, positive reinforcement. Positive reinforcement. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Tad-tad ng maanghang na tweets ang timeline ni Zambales Representative Mitos Magsaysay sa Twitter ngayong araw dahil sa pahayag na ito ni Senador Franklin Drilon nitong Huwebes. Ang tunay na magsaysay ang aming kandidato, si Ramon Magsaysay Jr. Hindi po nagustuhan ng kongresista ang pag-endorso ng Liberal Party Vice Chairperson kay dating Senador Ramon Magsaysay Jr. sa senatorial slate ng LP. Tatakbo rin bilang senador si Congresswoman Magsaysay pero sa ilalim ng United Nationalist Alliance o UNA. Ang pagtawag daw sa kanyang fake ni Drilon ay kawalan ng respeto sa mga babae. Si Mitos ay manugang ni dating Zambales Governor Vicente Magsaysay na kamag-anak naman ni June Magsaysay. Well, definitely it's really a ploy and for them to divide us. And second, it just goes to show that this administration doesn't want an effective fiscalizer in the Senate. Ayon naman kay Drilon, di niya ginamit ang salitang fake. Malinaw naman daw sa transcript ng kanyang pahayag na ang kanyang sinabi ay tunay na magsaysay si dating Senador June Magsaysay. At magandang balita po para sa pamilya ni Mang Dolphy ang pagbuti ng kanyang kalagayan sa nakalipas na mga araw. Stable bagamat critical pa rin ang kanyang kondisyon. Ang partner niyang si Shasha nagkapagpatugtog na ng mga awiting pamasko. Mula sa Makati Medical Center, nakatutok live si Trisha Zafra. Trisha. Jiggy, nito nga mga nakakaraang araw ay sunod-sunod ang magagandang balita tungkol sa kalagayan ng Comedy King. Samantala, ang pamilya Quezon ay humingi muna ng pahinga mula sa mga panayam at briefing ngayong weekend. Ganito ang tweet ni Jaja Padilla kaninang umaga. Sa kanyang tahanan daw siya nagpahinga at nagising kanina para raw magkaroon ng sense of normalcy. Nagpapatugtog din daw siya ng Christmas tunes para pagaanin ang paligid. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga nagpahayag ng pagmamahal at suporta, pati na sa mga bumisita at tumulong sa kanilang pamilya. Lubos daw ang kanilang pasasalamat. Naniniwala ang anak ni Dolphy na si Eric Quezon na ang pagbuti ng kalagayan ng ama ay dulot ng taus-pusong pagdarasal ng lahat ng nagmamahal sa Comedy King. Sa pinakahuling medical update ng Makati Medical Center na ibinigay ni Dr. Eric Nubla kahapon, nakarecover na raw si Dolphy mula sa metabolic encephalopathy o ang temporary o permanent damage sa utak dahil sa toxins o mga lason sa dugo o kakulangan ng oxygen. Wala na rin daw siyang pulmonya. Itinigil na ang dialysis at blood transfusion. Binawasan na din ang mga pinapainom na gamot. Pero 20% lang daw ng kidney ni Dolphy ang gumagana sa ngayon. Kahit stable, nananatili pa rin kritikal ang kanyang kalagayan. Jiggy, nananatili pa rin hanggang ngayon sa ICU si Dolphy Quezon pero kung magpapatuloy daw yung improvement sa kanyang health condition ay maaaring next week daw ay ilipat na ito sa regular na kwarto. Jiggy? Maraming salamat, Trisha Zafra. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy pong binabantayan ng Pag-asa ang isang namumuong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Binabantayan na po ito ng Pag-asa bago pa man lumabas ng PAR ang bagyong Dindo. At ayon po sa Pag-asa, huling namataan ang low pressure area sa layong 1,180 kilometro sa silangan ng Mindanao. Ito po yung nakikita po ninyo ngayon sa satellite image ng Weather Central. At sa pagtataya po ng Pag-asa, posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Active po ito, ibig sabihin malaki ang posibilidad na maging bagyo. Maaari raw magdala ng pag-ulan ang kaulapang mabubuo nito sa silang bahagi ng Visayas at Mindanao bukas ng gabi. Sa datos naman na nakalat ng Weather Central, bukas ng hapon magsisimulang makaranas ng pag-ulan ang mga nasabing bahagi ng bansa. At sa ibang oras naman, hindi masyadong magiging maulan. Ano man ang panahon mga kapuso, magplano, magsiguro.
Makibalita sa GMA Weather. Susunod! Mahigit 30 asong kakatay na raw sana sa San Pedro, Laguna na iligtas. Pondo para sa operasyon sa Amerika ng hero dog na si Kabang kulang pa rin daw. At Hollywood actress Katie Holmes, bakit kaya nag-file ng divorce sa asawang si Tom Cruise? Tutukan dito sa 24 Oras.